Magandang hapon po sa bawat isa. Muli tayong sasamba ngayong hapon. Salamat sa Panginoon. Ang teksto po natin ngayon ay nasa Matthew chapter 20 verses 1 hanggang 16. At ang kinuha po nating pag-aaralan ay yung parable ng laborers in the vineyard, yung mga manggagawa sa ubasan. Tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Sa hapon pong ito, muli kaming lumalapit, dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na maunawaan, O Diyos, ang mga salita mo at kung ano ang kalooban mo para sa bawat isa amin ngayong hapon. Hayaan mong patuloy ka naming maluwalhati. Pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay pamilyar na rin sa tinatawag nating mga parables. Isa sa mga paraan ng pagtuturo ng Panginoon ay sa pamamagitan ng parable, at ito ay isang simpleng istorya para maglarawan ng isang espiritual o moral na aral. Ang parable ay yung pagkukumpara ito ng dalawang bagay. O pinagtatabi mo yung dalawang bagay for the purpose of comparison. Halimbawa ng mga parabola sa Biblia o yung mga talinghaga ay yung parable ng prodigal son, parable of the net or dragnet, yung 10 virgins, parable of soils, at parable of unleavened bread, no? Parable of the tares, wheat and tares. At mapapansin po natin, laging nagsisimula ito, karamihan sa mga talinghagang ito ay nagsisimula sa ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay katulad ng ganito lagi, no? O katulad ng nawawalang barya. Yan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng 10 dalaga. So, sa pamamagitan ng parable, ay naipapahayag ng Panginoon yung tinatawag na mysteries of the kingdom. Pag sinabi nating mysteries of the kingdom o yung mga talinghaga o yung mga hiwaga ng kaharian ng langit, ito ay naglalarawan ng mga karakter o ng mga tao doon sa isang iglesia o doon sa realm na yon, na kung saan ay pinapakita ron yung hindi lamang yung karakter nila, kundi pati yung kanilang mga gawain, yung mga nangyayari doon sa kaharian ng langit. At yung mga alagad nagtatanong sa kanila, no? Bakit ka nagsasalita ng sa mga talinghaga? At ang sagot ng Panginoon dito ay, sapagkat sa inyo ay pinagkaloob yung mga hiwaga ng kaharian ng langit. Pero sa iba, hindi talaga ito ipinagkakaloob. Ang layunin nito ay para itago at i-reveal yung katotohanan ng mga hiwaga. Itinatago ito doon sa mga taong, lalo na sa mga Pariseo, doon sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. At pinapahayag ito doon sa mga disciples, lalo na yung mga nag-aaral ng mga salita niya, no? At karamihan sa mga parables ng ating Panginoon ay mapapansin natin na
ito'y laging parang tugon ng ating Panginoon doon sa mga taong nagbubulong-bulungan, no, laban sa Kanya. Lalong-lalo na yung mga Pariseo at mga Iskriba. Halimbawa, bakit ipinahayag ng Panginoon yung tungkol sa lost sheep? Bakit niya ikwinento yung parable na yun? Kasi nung panahon na yun, si Jesus Christ ay nakikisama doon sa mga makasalanan. Yung lesson natin kanina sa yung Sunday School lesson natin kanina, yung holiness, no? O yung Christian liberty. Nabanggit yung kanina na bakit si Jesus Christ nakikisama doon sa mga makasalanan, no? Kaya naipahayag ng ating Panginoon yung parable of the lost sheep, parable of the lost coin, at yung prodigal son, nabanggit niya yun. Bilang tugon doon sa mga reaksyon ng mga taong yun, no? Na bakit ang ating Panginoon nakikisama sa mga taong makasalanan, sa mga maniningil ng buwis. Halimbawa, doon sa chapter 16 ng Lucas, yung parable ng dishonest manager, no? Pinapakita ron yung tugon ng ating Panginoon doon sa mga tao, sa mga Pariseo, lalong-lalo na yung mga taong yun, ano? Na maibigin sila sa salapi. Kaya ipinahayag yung parable ng dishonest manager, no? Lahat ng mga nakikinig na yun, tinutuya yung ating Panginoon. Ngayon, dito po sa ating parable ngayon, ito po ay tugon din ng ating Panginoon, hindi naman sa mga Pariseo at Iskriba o sa iba pang mga Hudyo, kundi ito yung tugon niya kay Pedro. At sabi nga rito, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagka umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang umasan. Balikan po natin sandali yung nangyari doon sa chapter 19 ng Matthew, no? Ano ba yung pangyayari kung bakit ito'y ipinahayag ng ating Panginoon itong parable na ito, no? Sabi ron sa verse 27 ng Matthew chapter 19, nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniiwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano baga ang kakamtin namin? Ngayon kung ang dahilan ko naman kung bakit si Pedro ay nagtanong ng ganon, pag binalikan natin yung mga nauna pa, yung mga naunang verses, no? Mayroong isang lalaking mayaman doon na nagtanong sa ating Panginoon kung ano yung gagawin niya para magmana ng kaharian ng langit. At ang sagot ng ating Panginoon, sundin mo yung mga utos. Ang sagot naman ng mayaman, tinupad ko na pong lahat yan. Ano pa ba yung kulang? At sinabi ng Panginoon, ipamigay mo yung iyong mga kayamanan sa mga mahihirap at magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. Yung pagtatamo ng buhay na walang hanggan, yun yata yung kay Pedro. Kaya nagsalita siya ng ganon. Iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano ba baga ang kakamti namin, no? Ang isa po sa dapat nating matandaan dito ay kung bakit si Pedro nagtanong ng ganoon ay unang-una siya ay isang Hudyo. Siya ay pinalaki sa Judaismo. At alam natin sa Judaismo, ando doon lahat yung pagsunod sa kautusan, yung iba't iba pang mga dietary laws, at wala silang kamalay-malay doon sa plano ng Diyos na pagliligtas doon sa mga Gentiles. Yan, totoo niyan. Natutunan lang niya yun nung panahon na si Jesus Christ ay doon sa isang vision, di ba? Yung sa kumot nakita ni Pedro na nagbaba ang langit
ng kumot at nandoon yung iba't ibang uri ng hayop. At sabi ng Panginoon, magpatay ka at kumain. At ang alam nating lahat na ang pinapakita noon, yung mga Gentiles na mga naging Kristiyano. At ang sabi nga ni Pedro, Panginoon, hindi ako kumakain ng mga bagay na marumi kahit kailan. At ang sagot ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi yung mga bagay na nilinis na ng Diyos. At alam natin na yung mga hayop na nandoon sa kumot na yon, sa kanyang vision, ay mga Gentiles. Kasi nga si Cornelius yung pupuntahan niya ng mga panahon na yon, no? At dito nga sa kanyang pagiging Hudyo ay naroroon pa rin sa kanilang sarili yung tinatawag na parang meron silang self-righteousness. Kasi gusto nila gusto nilang masunod yung kautusan. Kaya naroroon pa rin yung self-righteousness sa kanila. At bukod doon, bago pa lang sila sa pananampalataya, mahina pa lang sila sa pananampalataya, at kung minsan umiiral pa rin doon yung kayabangan nila, na marami silang natutupad ng mga utos ng Panginoon, kaya dapat lamang silang magkamit ng tinatawag na reward. Kaya ang sabi niya rito, ano nga baga ang kakamtin namin? So dahil sa ang Panginoon ay alam niya yung laman ng puso ni Pedro at ng iba pang mga alagad, laging ready ang Panginoon na mag-supply talaga ng mga aral na para mapigilan yung nakikita niyang pag-iral ng self-righteousness ni Pedro at yung bang pagmamalaki sa sarili na sila ay nakakatupad ng kautusan. So ibig sabihin, gusto niyang manatili yung kapakumbabaan ng kanyang mga alagad. So sa parable na ito ay hinihahalin tulad ng Panginoon yung kaharian ng langit na sa isang tao na puno ng sambahayan na ilang beses na paulit-ulit na pumunta sa mga pamilihan upang maghanap at umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Mapapansin natin dito sa verse 1, pagka umagang-umaga, no? Doon, yung magbubukang liwayway, ika-6 ng umaga. Sabi rito, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagka umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. So, dito ay lumabas yung puno ng sambahayan para maghanap ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Doon po kasi pag sinabi kasi nating ubasan, hindi naman nangangahulugan ito na ito ay puro ubas yung tanim, ano? Kundi ito yung talagang isang field na kung saan maraming mga paninim doon. At nung panahon na yon ay panahon na ng tag-ani. Nag-aalala yung puno ng sambahayan na to na baka dumating yung tag-araw at hindi na nila maani yung mga bunga ng kanilang pananim. Pag dumating yung tag-ulan, masasayang lahat yung kanilang yung mga tanim. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa mga pamilihan upang humanap ng mga mauupahang mga manggagawa. At doon naman sa pamilihan, ay karaniwan ang makikita yung mga tao doon, yung mga unskilled worker na umaasa na lang doon sa mga taong pupunta doon at mag-hire sa kanila. Okay? So, sa verse 3 ay balikan natin yung verse 1. Sabi ron ay upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Sa verse 2, at nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At pangalawang ulit na siyang, sa verse 3, pangalawang ulit siyang lumabas
yung malapit ng ikatlong oras, at yung ikatlong oras na ito ay mga 9 a.m. o mga 9 a.m., no? Sabi rito, at siya'y lumabas ng malapit ng ikatlong oras, at nakita ang mga iba sa mga pamilihan na nangangakatayong walang ginagawa. Ando doon sila at nag-aantay ng mag-hire sa kanila kasi wala talaga silang ginagawa. Kaya nagtanong yung puno ng sambahayan at gusto ba nila ng trabaho? At siyempre, ando doon nga sila, no? Nag-aantay sila ng mag-hire sa kanila. Kaya sabi rin sa verse 4, at sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyao ng kanilang lakad sa ubasan. Kung titignan natin dito sa verse 1, dito ay nakipagkasundo yung puno ng sambahayan doon sa mga manggagawa para sa isang denaryo. Kasi pag sinabing yung denaryo, ito ay katumbas ng isang araw na sweldo ng mga manggagawa. Ito yung katumbas ito ng minimum na sweldo. Sa panahon natin yata nasa 600 o mga 700 yung bayad sa mga laborer, no? So, dito sa pangalawa, sa una, makikita natin na nakipagkasundo, no? Nag-usap sila at nagkasundo sila sa ganitong presyo, sa buong maghapon magtatrabaho sila, at doon sa isang denaryo ay yun ang ibabayad sa kanila. Pero dito sa verse 4, bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. So yung mga inupahang manggagawa, wala nang pinag-usapang presyo. Basta naniwala na lang sila at sila'y pumunta ron sa ubasan. Sa verse 5, sabi nito, ika-6 at ika-9 na oras, ang katumbas nito ay 12 p.m. hanggang at 3 p.m., no? Lumabas uli yung umuupa sa mga manggagawa. At gayon din ang ginawa. Sa verse 6, at lumabas siya ng malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng iba na nangakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi niya sa kanila, sapagkat sino may walang umupa sa amin. Okay? So, ang kapansin-pansin na mababasa natin ay paulit-ulit na lumalabas ang puno ng sambahayan na ito para humanap at tumawag ng uupahan para sa gawain sa kanyang ubasan. Dito sa verse 6, muli na naman siyang lumabas at lumabas siya ng 11 oras. At yun ay alas 5 ng hapon. Kasi po yung oras sa kanila, ang kalahati ng oras sa kanila ay 6, no? Halimbawa, alas 12 ng tanghali, 6 yun, 6 p.m. At pagdating ng hating gabi, ay 6 din. Doon nahahati yung kanilang oras. So dito sa 11 oras, nakasumpong siya ng iba nangakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? So dito, karamihan sa mga manggagawang ito ay mahihirap lang at laging pumupunta sa mga pamilihan at nagbabakasakali nga na sila ay ma-hire. At doon naman sa part ng puno ng sambahayan, kailangan niya talagang meron ng ma-harvest o meron ng manggagawa siya
para mag-harvest nung kanyang pananim. Kasi alam natin, ayaw nilang mapagod, masayang kanilang pinagpaguran dahil pag dumating na yung panahon ng tag-ulan, ay wala na silang mapapakinabangan doon sa kanilang pananim. Ngayon, dito sa chapter 24 ng Deuteronomy, yung binasa po kanina, ay sinasabi rito na yung pagbibigay ng upa sa mga nagtrabaho ay pagkatapos ng araw na sila ay nakapagtrabaho. Dito nga sa dito sa parable na itong binabasa natin, nung bandang hapon na ay doon pa lamang ibibigay yung kanilang sweldo. Kasi ganun yung kaugalian noon, no? Na tuwing darating yung hapon, lalo na't ang mga inuupahan ay yung mga mahihirap na manggagawa, hindi pwedeng i-delay yung sweldo sa iba pang mga araw kasi kailangan ito ng kanilang pamilya para sa kanilang pagkain. Sabi rito sa verse 24, chapter 24 ng Deuteronomy, huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa iyong mga taga-ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ng araw sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. So, importante na maibigay yung bayad sa kanila pagdating ng katapusan ng maghapon. So, dito sa verse 8, dumating ang hapon, sabi rito, eto, panahon na ng pagbabayad ng kanilang upa. Sabi rito, at nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. So, naunang binayaran yung huling dumating. Yung dumating ng 11 oras o yung 5 ng hapon. At mapapansin natin na yung oras lamang ng kanyang pagtatrabaho ay 1 oras lang. Okay? At tumanggap yung tao na yon ng 1 denaryo. Katumbas ng 1 buong maghapon na kanyang sweldo. Sa verse 10, at nang magsilapit ang mga nauna, ito po yung mga nakipagkasundo sa puno ng sambahayan, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. So, yung buong maghapon na kanilang pagtatrabaho ay 1 denaryo yung bayad. Katumbas nung nagtrabaho sa 1 oras na 1 denaryo yung bayad sa kanya. So dahil doon, sa verse 11, at nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sangbahayan na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin, aming binataang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapwat, ang sabi, dito sabi rin sa verse 12, so maghapon nga naman silang nagtrabaho, sila'y nainitan ng araw, at syempre napagod yung kanilang katawan sa pagbubuhat ng mga inanin nila, at nagtataka sila, akala nila ang tatanggapin nila ay mas higit doon sa nagtrabaho lamang ng 1 oras, pero ipinantay yung kanilang sweldo doon sa 1 oras lamang nagtrabaho.
Kaya sila ay nagreklamo. At ang sagot ng Panginoon sa verse 13, kaibigan, hindi kita iniiring, hindi kita dinadaya. Hindi ba nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Sa unang tingin, parang unfair, di ba? Hindi tama na pantay lang sila ng sweldo. Kasi nga naman napagod yung naunang dumating. Buong maghapon ang kanilang ginugol para lamang makuha yung isang denaryo. Samantalang yung huling dumating, hindi nga pinagpawisan hindi ba? Hindi man lamang hiningal siguro sa pagtatrabaho. At ipinantay yung sweldo nila. So parang unfair nga naman, di ba? Pero hindi no? Kung ang nagtrabaho, ang nakipagkasundo sa kanila ay binigyan sila ng kalahating denaryo, yun ang unfair. Kasi nga naman, ang kasunduan ay isang denaryo. Pero ibinigay naman sa kanila yun, kasi yun ang usapan nila. O kaya hindi ibinigay sa oras na yun yung kanilang sweldo. At hinintay pa ng kinabukasan para makuha nila yung kanilang sweldo. Yun ang unfair kasi hindi yun ang kanilang kasunduan. So kung titingnan mo nga naman, parang hindi makatarungan. Pero sabi ng Panginoon dito, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo? Nagkasundo tayo, pumayag ka sa isang denaryo. Kunin mo yung pinagkasunduan natin at umuwi ka na. At kung ano man yung ibibigay ko rito sa mga huling nagtrabaho, akin na yun. Huwag ka nang makialam doon. Kung ako ay mapagbigay sa kanila o ako'y naging generous sa kanila, hindi ba pwede namang gawin ko yun dahil ako naman ang may-ari ng ubasan. Kayo ay tinawag ko lang. Kasi kayo ang nangangailangan ng trabaho at ibinigay ko sa inyo yung karapat-dapat inyo. At ang sabi rito sa verse 15, hindi baga matuwid sa aking gawin ko ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Ngayon po, mas maiintindihan natin ito kung iuugnay natin ito doon sa mga naunang talata. Ito po ay parang rebuke ng Panginoon kay Pedro, no? Kasi silang mga Hudyo ay nakatingin palagi doon sa kanilang mga sakripisyo. Kasi sa Old Testament, sinabi ron, pagka ikaw ay sumunod sa akin, ikaw ay aking pagpapalain. So itong si Pedro ay napalaki ng ganon at naturuan siya ng ganon at lagi niyang ipinangangalandakan yung kaniyang nagawa para maging entitled sila doon sa ibibigay ng Diyos sa kanila. Kaya nga, ang sabi niya, ano yung kakamti namin? Nagsakripisyo kami. No? At doon sa pangyayaring yun, ay makikita natin yung merong ibig sabihin ng Panginoon doon kay Pedro. Hindi sa pamamagitan ng pagpapagod mo, magkakaroon ka ng gantimpala o magkakaroon ka ng reward. At dito nga ay mapapansin natin yung pagsasalaysay ng Panginoon doon sa talinghagang yon, no? Ngayon, ano po tinuturo sa atin ng parable na ito? Ang ubasan ay ang kaharian ng Diyos. Ay ang kaharian, no? Ang Diyos, ang landowner, siya ay sovereign sa kanyang pag-aari.
Siya ang namimili kung ano yung itatanim, kung sino yung uupahan niya, at kung magkano ang ibabayad. Ang mga manggagawa ay yung mga mananampalataya. Ang pamilihan ay ang sanlibutan. Ang denaryo ay ang buhay na walang hanggan. At yun ang sinasabi niyang reward. At ang buong araw o buong maghapon ay believer's lifetime. Ang kaligtasan mula sa simula hanggang sa katapusan ay mapapansin nating ito'y biyaya ng Diyos. No? Ang desisyong ito ay desisyon ng Panginoon ng kaharian. Siya ay naghahanap, siya yung gumagawa ng kasunduan, siya rin ang nagdadala nito hanggang sa katapusan. Sa bawat oras, siya ay naghahanap. Siya ay lumalabas sa kanyang bahay para maghanap ng magtatrabaho sa kanyang tubasan. At salamat sa Panginoon, tayo po ay natagpuan. May kanya-kanya tayong kapanahunan ng pagtawag din ng Panginoon. Merong tinawag sa atin ng pagkaumagang-umaga, merong tinawag sa atin ng ikatlo o ika-anim na oras, merong ding tinawag sa ikasyam na oras, merong tinawag sa atin ng matanda na, meron namang tinawag ng bata pa para magtrabaho sa kanyang ubasan. Merong huli ng tinawag. At dito nga yung sinasabing 11 oras tayong mga Gentiles, yung mga huling tinawag. At yung mga unang tinawag, ito yung mga Hudyo. Ito yung mga pinangangalandakan yung kanilang trabaho, yung mga nagawa nila para maging entitled sila doon sa reward. At kung mapapansin natin doon sa mga sumusunod na talata pagkatapos nun, itong nanay ni Zebedee, yung asawa ni Zebedee, nakiusap sa Panginoon, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na itong aking dalawang anak ay bigyan mo ng luklukan sa iyong kaharian. Pero sabi ng Panginoon doon, hindi mo alam ang iyong hinihiling. Mararanasan nyo ba yung bautismo na ibabautismo sa akin? At sabi ng Panginoon doon, talagang dadanasin nila yung bautismo. Pero yung pagbibigay nung pasya na yun na sila ay luluklok doon sa kaliwa at sa kanan, ay sa Diyos lang nakakaalam nun. Kung babalikan natin doon sa chapter 19, nangako naman ang Panginoong Hesus nung si Pedro ay nagtanong, anong kakamti namin? Kayong 12 ay may nakalaan na para sa inyo doon sa langit na luklukan para sa inyong 12. Although ganun ang tanong ni Pedro, ay nangako ang Diyos na meron talaga silang tatamuhin o reward sa langit. Tayo pong lahat ay iba-iba yung kapanahonan ng ating pagkatawag. Iba-iba rin yung dami ng ating mga naging trabaho na. Siyempre, yung mga naunang tinawag, halimbawa sa iglesyang ito, ay marami na ring nai-contribute sa loob ng iglesia. At siyempre, kung titignan natin, ay parang mas entitled sila doon sa ipagkakaloob ng Diyos na reward sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, pantay-pantay lang, no? Kung ano yung binigay sa inyo ng mga nauna, ay ibibigay din doon sa mga nahuli. Kaya nga yung mga huli, magiging una, at yung mga nauna ay magiging huli. Kung binigyan ang nauna ng kaloob na buhay na walang hanggan, yun din ang ibibigay doon sa mga huli. Kaya hindi dapat ipangalandakan ng tao yung kanyang gawa o yung kanyang mga sakripisyo sa Panginoon para magtamo ng reward.
ang ipinapakita ng Panginoon doon kay Pedro, siya ay generous. Generous yang Diyos para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi siya bumabatay doon sa dami ng iyong nagawa o dami ng iyong sakripisyo. Ang tinitignan ng Panginoon ay yung quality ng iyong trabaho. Marami nga mga Kristiyano na tinawag pero wala namang ginagawa sa loob ng iglesia. Gusto ng Panginoon na tayo ay magtrabaho sa loob ng iglesia. Kaya yung iba sa atin pinagkalooban para maging taga-ayos ng bangko, may taga-luto, may taga-pangaral ng salita ng Diyos, mayroong tagapagdala sa atin sa sumandig, sa kalumpit. At iba pang mga ministeryo. Meron tayong ministeryo ng street dweller, di ba? Merong iba't ibang mga leaders bawat iglesia. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon sa buhay natin, sa lifetime na ito, na siya ay mapaglingkuran sa sari-saring mga trabahong ito. At kung meron man tayong buhay na walang hanggan ipagkakaloob ng Diyos, ito ay dahil sa kanyang biyaya. Kaya hindi dapat magreklamo yung bawat tao. Magsabi sa kanyang sarili na, mas matagal ako nagtrabaho sa iyo. Mas matagal akong naging Kristiyano sa iyo. Huwag ipagmalaki ng isang Kristiyano yung haba ng kanyang pagiging Kristiyano. Ang tignan natin doon ay gaano ba ka biyaya, ka-generous ang Diyos sa pagbibigay ng reward sa bawat isa sa atin. Para bang sinasabi niya kay Pedro, huwag mong ipantay ang sakripisyo mo sa reward na ibibigay ko sa iyo. Dahil kung ihahambing natin ang sakripisyo mo sa reward na ibibigay ko sa iyo, wala pa sa tuldok. Wala pa sa tuldok ang sakripisyo mo. Kumpara sa buhay na walang hanggan na tatamuhin mo. So ito po yung gustong ipakita ng ating Panginoon dito sa parabolang ito, no? So, sabi sa verse 4, sinabi niya sa kanila, dito sa Matthew verse 4, chapter 20, sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At ano po yung kanyang ibinigay na katwiran? Yung katwiran po ng ating Panginoong Hesus. Wala po tayong sariling katwiran. Pero yung kanyang katwiran, yun po yung kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil siya ang pumalit sa atin para magtrabaho sa ubasan. Tiniis niya ang lahat ng hirap at pagod para lamang maipasa sa atin yung katwiran na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Tayo po'y manalangin. Tunay nga o Diyos na wala kaming maipapantay sa reward na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Hindi namin pwedeng ipagmalaki ang aming mga sakripisyo sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na kami ay mga alipin lamang, Panginoon, at nararapat lamang na gawin namin ang aming mga tungkulin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng pagkakataong makapaglingkod kahit kaunti lamang, Panginoon, ng aming kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng biyayang ito na kahit kailan, Panginoon, ay hindi namin matutumbasan kundi magpasalamat lamang, Panginoon, sa iyo. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.